Nagsimula ang pelikula sa isang lalaki na nagpa-practice sabihing, "Will you marry me?" hanggang sa nadistorbo siya ng dalawa na ginugulo ang buong silid. Sinabi ni Okra na panay ang practice lang nito at walang aksyon, pero ang depensa ng bida ay robot lang sila, kaya wala silang alam tungkol sa pagmamahal. Sinabi naman ni Wilmer na mga superheroes sila kaya magagawa daw nila ang kahit ano. Sabay nag-formation ang tatlo ng malupit na posang. Sa malaking monitor, inaanunsyo ng reporter na si Sue, ang araw ng Valentine's Day, sabay sinabi ni Sam na girlfriend niya daw yung nasa screen. Pumasok ang grupo sa loob ng jewelry shop at nakita ng bida ang engagement ring na gusto niyang ibigay kay Sue. Pero hindi daw binibenta yung Century Diamond, kaya pinakitaan na lang siya ng ibang singsing na may classic design at high quality na bato. Nagreklamo yung unggoy dahil ang high quality lang dyan ay yung mismong presyo. Nagmungkahi yung isa kung meron na lang silang lollipop na singsing. Ngunit determinado yung lalaki na bilhin yung pinakamahal na presyo, sabay inilabas lahat ang kanyang credit cards. Pagkalabas ng mga bida sa shop, sumabog ang loob nito at nagpakita ang dalawang di kilala na mga kawatan. Kinuha pala nila yung Century Diamond mula doon, at pinuri siya ng kasamang robot na siya ang pinakamagaling na villain daw sa mundo. Sumunod ay puwersahan silang pumasok sa Municipal Hall, pinigilan sila ng mga gwardya kaya naghagis yung kalaban ng gadget sa sahig. Naging robot ito na sumasayaw at pagkatapos ng kanta, naglabas ito ng kakaibang liwanag na nagpatigil sa lahat ng mga tao sa silid. Pumasok din sila sa opisina ng mayor na si Catherine, pero nagagalit yung babae na wala daw siyang panahon sa mga kalokohan niya. Mapilit itong si Oscar at sinabing oras na ngayon para tumingin sa langit. May mga missile pala na paparating sa syudad at mapipigilan lang niya yun kung papayag yung mayor na pakasalan siya. Hinabol siya ni Catherine hanggang sa sinabi nito ng mahal kita. Yun pala ang laman ng mga missile ay puro mga balon na naging hugis puso. Tinawag na ngayon yung mga gwardya at pumalibot sila sa mga kriminal. Di nila alam na malakas itong robot at kinarata ang mga bantay. Sobrang bilis rin itong kumilos na naiilagan pati ang mga bala pero nahuli naman ang kanyang master. Niligtas niya ito mula sa silid at tumakas palabas ng bintana. Pagkatapos magbigay ng report si Sue tungkol sa insidente, kakausapin na sana niya ang kanyang auntie Catherine pero tumunog ang kanyang cellphone. Si Sam pala yung nasa kabilang linya at nabahala ito dahil kasama daw nung babae si Aunt Catherine niya, na sobra ang galit sa binata. Tinuloy pa rin niya ang pag-uusap at inanyayahan si Sue sa isang dinner date mamayang gabi. Sa huli, pumayag yung dalaga at nagdiwang ang mga kasama ni Sam. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng tita ang isang job proposal na maging isang network anchor kaya sobrang natuwa siya. Pero nalungkot bigla ito nang malaman na nasa London pala yung trabaho. Kinagabihan, sinabi ni Sam ang mga gagawin ng bawat isa. Una, ay dadalhin ni Ok siya sa Ferris wheel, sumunod ay sa may carriage para pumunta sa itaas. Ilang sandali, ang magiting na si Sam ay pupunta sa magandang dilag. Pagkatapos, itong mga Minotaurs ay maghahagis ng paputok sa langit, na magpapalabas ng makukulay na mga fireworks, at bubuo rin ng mga salitang, "Will you marry me, Sue?" Kumanta sa center stage ang mga Minotaurs sa gitna ng water fountain, habang nakita naman yun nung dalaga at natuloy ang plano na makapunta siya sa taas ng Ferris wheel. Si Sam naman ay papunta na rin sa kanya sakay ang isang air blimp, pero nagkaproblema ang sasakyan at nabitawan ang napakamahal na singsing, habang nahuhulog siya sa ere. Bumilis ang takbo nito at natamaan din ang carriage ni Sue, kaya dumiretso itong nalaglag sa may lupa sabay sumabog din ang loob nito. Lumabas tuloy siyang may uling sa mukha, at ang malala pa noon ay pinagtatawanan nito ng mga tao na kilala siya bilang sikat na reporter. Hinabol ito nung bida at humingi rin ng tawad sa kanya pero nagalit lang ng sobra yung babae sa sorpresang natanggap niya na para ipahiya lang daw siya. Sa himpapawid, iba yung mga letra na nailagay na nagsasabing, "Will you sue me, Mary?" Napagtanto tuloy ni Sue na tama nga ang tiyahin niya dahil isip bata yung naging nobyo nito. Malungkot na umuwi ng apartment si Sam at sinisi siya ng unggoy dahil binagsak niya daw kasi yung air blimp. Pero may pag-asa pa siya dahil meron pa siyang high quality ring, at nagbigay ito ng motibasyon sa bida na gumawa ng panibagong plano ng proposal. Ganun din ang kalaban na busy rin sa pagplano kung paano aalukin ulit ng kasal si Catherine, at nilagyan ng pangalan yung singsing, para matuwa naman sa regalo yung mahal niya. Iyon pala ay remote control pala yun para sa gagawin niyang higanting robot. Nagpanggap si Victor bilang si Catherine, at sinabi sa kanya kung hindi siya papayag na magpakasal, wawasakin ng Oscar robot niya ang pinakamamahal niyang syudad.
Umamin din ito na ang singsing ay may kontrol na magagawang patigilin ang lahat ng imbensyon niya. Narinig yun ni Victor kaya nagalit ito. Aatakihin na sana ang villain pero ginalaw niya ang singsing na nag-trigger ng paghinto ng lumalaban na robot. Kinabukasan, pinagalitan ng boss niya ang bida dahil pinapaayos sa kanya yung ATM machine. Pagkatapos ay nagulat ito nang tumawag sa kanya ang dalaga, at kaagad na humingi ulit ito ng tawad sa kanya sa nangyari. Sa di kalayuan, may ginawa si Oscar sa monitor ng ATM machine, sabay naging isa itong parte ng ginawa niyang malaking robot. Sumunod ay nakita sila ni Sam kaya umalis na lang yung dalawa palayo sa ATM, may nakalimutan sila kaya sinubukan na habulin sila ng bida. Pagkatulak nito sa sahig, ibinigay yung naiwan nitong pera sabay napansin na nalaglag yung singsing niya para kay Sue. Buong akala naman nung kalaban ay pagmamay-ari niya yon, kaya nag-agawan yung dalawa at nag-away, hanggang sa maalis ni Sam ang kanyang wig. Namukhaan ng lahat na siya pala ang supervillain na si Oscar kaya nagsitakbuhan agad yung mga tao. Sinubukang pulutin nung bida yung singsing pero naunahan siya ni Victor sa pagkuha noon. Wala siyang nagawa dahil sa sobrang takot at pagkarating nila Kit, sinabi sa kanila na umalis ang mga kalaban dala yung singsing niya, kaya nagmadali silang habulin ang mga ito. Hanggang sa marating nila yung Cloud Road at muntikan pang hindi makasabit sila dito. Tumakbo kaagad yung dalawa papunta sa kalaban at sa loob ng sasakyan. Nagkaroon ito ng gas na nakapagpatulog sa ibang mga robot. Lumabas si Victor at nakitang si Wilmer pala ang gumawa noon, sabay ipinaliwanag ng unggoy na ibalik niya daw yung singsing ni Sam. Hindi naniwala sa kanya yung kalaban kaya para depensahan ang sarili, nag-transform ito bilang isang mas malakas na robot. Inatake niya una si Kit sa ibabaw ng sasakyan, sumunod ay sinugod siya ng baboy sa likod. Tumira rin ng malaking bubble itong si Okra na nagsanhi para mabitawan ng kalaban yung singsing. Humagas ito sa ibabaw ng sasakyan ng bida kaya umaksyon siya para kunin yon. Nahuli naman yung dalawa gamit ang mga bionic arms ng kaaway, sabay sinabi kay Sam na wag daw hawakan yung singsing. At para maniwala na seryoso siya, sinira niya yung puli na humahawak sa may school bus. Mabait yung mga bida at inuna muna ang kaligtasan ng mga bata, kaya tinawag niya si Kit at pumasok ito sa loob ng sasakyan sabay natuwa sa kanya ang lahat. Wala nang matapakan yung unggoy para mabuhat pa yung bus, kaya umaksyon naman si Okra at gumawa ng bubble bridge, kung saan tumalbog yung sasakyan papunta sa ligtas na lugar. Nagpakita ulit yung tatlo at ginawa yung kanilang hero formation, at naririnig na nagpalakpakan ang mga tao sa paligid. Umuwi si Victor sa kampo at hiningi sa kanya yung singsing. Pagbukas nito ni Oscar, ay ito nga yung singsing na ginawa niya kaya natuwa siya ng sobra. Balik sa mga bida, inaamoy ni Wilmer yung kaninang robot na kinalaban nila at napunta sila sa entrance na may estatwa. Sa loob nito, ay alerto sila sa kung anong sasalubong sa kanila. Naamoy naman ni Wilmer na may parating daw na mga kalaban kaya nagsitago kaagad ang mga ito. Pagkadaan ni Oscar, nahulog yung bola na hinahawakan niya kaya nakuha nito yung atensyon ng kalaban. Pero pagkatingin niya ay wala namang tao at naisip na kalat lang ito ng robot niyang si Victor. Sa kabilang silid nakita ng grupo ang singsing na hinahanap nila pero na-trigger ni Kit ang mga patibong sa loob ng pasilyo. Sinabi ni Sam na kailangang may pumunta doon pero wala namang gustong magboluntaryo. Napilitan tuloy yung bida na siya na lang ang gumawa, habang nakalambitin sa humahabang stick nung unggoy. Sa dulo nito ay sinusubukan niyang abutin yung hiyas, sabay nahulog din siya bigla sa sahig. Pilit na hinihila niya ito mula sa aparato, kaya na-trigger niya ang pagbangon ng isang robot na bantay, at tinira nito ang mga bida. Hinabol din si Sam ng mga robot at isa-isang iniiwasan ang mga patibong sa daanan na hindi siya matamaan ng mga yon. Makakabalik na sana siya sa grupo pero nabunggo naman siya ng dumaang robot sa ere. Nailigtas siya ng robot na sasakyan sa ibaba at sumakay din siya dito. Sa loob ay binuksan niya ang behikulo habang nagpapanik ang mga kasama na hanapin siya. Sa gitna ng daan ay may mga humarang na mga robot sa kanila kaya nagtulungan ang magkakaibigan na kalabanin ang lahat ng mga iyon. Sa dulo nito ay may tumira na fireball sa kanila na nasalag ni Okra at ng mga kasama, pero masyadong malakas ito kaya naihagis sila sa pader. Si Victor pala iyon na hinihingi yung singsing, pagkatapos ay may lumabas na maraming laser mula sa pader na nakatutok ngayon sa kanila. Pumasok naman sa eksena itong si Sam at nasira nito yung tulay kaya napatalon yung tatlo sa ere. Naglambitin sila sa makapal na wire para kunin yung singsing pero hinabol sila ng mga missile ng kalaban. Si Sam naman ay hirap na makontrol ulit yung sasakyan,
kaya nung nahulog na yung singsing, ginamit ni Wilmer yung unggoy para makuha ito at nakuha rin sila nung bida sa likod. Pumasok din sila sa isang lagusan na naging daan para makatakas sila. Habang nag-uusap ang grupo, may tumulak sa kanila sa likod sabay ng pagpapakita ni Victor sa kanila. Walang laban ang mga robot ni Sam sa kaaway, habang inihagis nito yung unggoy sa pader. Gusto lang nitong makuha yung singsing sa baboy pero naharang ang atake nito ng bubble ni Okra. Matapang na hinarap din ni Sam yung kaaway at nasalo rin ito yung mga bionic arms ni Victor. Sa paghila ng dalawa para sa hiyas, nakuha pa rin ng bida ito sabay nagmadali na silang tumakas palayo. Sa ligtas na lugar, kinuha ni Sam yung singsing at di napansin na nalaglag yung kaparehas na kahon ng kanyang singsing din sa sahig. Determinado pa rin itong si Victor na ngayon ay kasama ng maraming robot. Ilang sandali ay nahuli rin yung tatlo ng mga maliliit na robot pero nagawang mailigtas naman sila ni Sam sa tamang oras. May nakaharang naman na bakal na pader kaya sinimulan ni Wilmer na buhatin iyon, sabay nagmungkahi si Kit na kailangang tumakas na daw ni Sam at sila na lang ang bahala kay Victor. Pagkaalis ni Sam, nakatakas din yung tatlo sa may butas sa ibaba, habang yung kalaban ay pinulot yung kahon na akala niya ay sa master nito. Pagkakuha ni Oscar ng singsing, inanunsyo na nito ang simula ng pag-atake, sabay nagsigising din ang hindi mabilang na mga robot. Samantala, naglalakad si Sue sa kalye at di napansin ang rumaragasang sasakyan dahil nakikinig ito sa headphone. Humagas siya sa ere ng dahil dito, at nung tumingin siya sa langit, si Sam pala iyon na niligtas siya sa tamang oras. Pagkaalis ng mga masamang robot, tinulungan niya ang dalaga na tumindig at sasabihin ang pinakaimportanteng tanong ng hinihintay ng lahat. Pero pagkatingin niya sa singsing ay iba pala ito. Itatago na sana ulit iyon at nagtaka yung babae kung bakit umuurong siya. Hindi daw kasi ito tama sabi niya, kaya nagulat ang lahat pati na rin si Sue. Nagalit tuloy ito at sinabing tinanggap niya yung job offer sa London dahil hindi naman mangyayari yung hinihintay niya. Balik sa kalaban. Umamin ito nang dahil kay Catherine ay naging supervillain siya. Pero hindi yun matanggap ni Victor dahil ang buong akala niya ay ang pangarap nitong world domination, na ikinagalit din ito ng sobra. Nag-away silang dalawa sabay pinalabas na lang ni Oscar yung nagre-rebelding robot sa sasakyan niya. Ibinuhos na lang niya ang kanyang galit sa inosenteng si Sam, kaya napilitan tuloy yung bida na ibigay na lang yung singsing. Natuwa nung makita ni Victor yung remote control na singsing kaya hinayaan na lang niya yung bida at umalis na lang ito. Habang nasa TV interview, naputol ang anunsyo ng mayor sa pagdating ng porsigidong manliligaw na si Oscar. Lumipad din ito sa ere at makinig daw ang lahat sa kanyang sasabihin. Pero nung pinakita niya yung singsing ay iba pala ito, sabay ng pagdating ni Victor kaya isinisi yung pagkakamali niya. Nasa kanya yung totoong singsing ni Oscar kaya ginamit niya ito, sabay nagsigalawan ang mga robot parts at nagtipon-tipon ang mga iyon sa iisang lugar. Sinabi ni Oscar kung hindi niya tatanggapin yung alok niyang kasal, aatakihin ng Great Oscar ang buong syudad. Sabay nagpakita rin ang higanteng robot. Hinihingi na ngayon ng kalaban yung singsing pero tinulak lang ito ni Victor. Inamin nito na ginawa siya para maging masamang robot, at sinira din yung remote control na singsing na hawak niya. Tumawa ito habang lumilipad sa ere, pumasok din siya sa control room nung dambuhala at inanunsyo sa lahat na ngayon ang araw ng katapusan nitong syudad. Sinubukan siyang tirahin ng mga sundalo sa ibaba pero walang laban ang mga ito, sa naging atake ng robot sa kanila. Habang malungkot itong si Sam, napanood niya sa monitor ang report ni Sue na may nangyayaring kaguluhan sa may theme park. Dahil nasa peligro ang kanyang minamahal, nagmadali itong bida na sumakay sa truck para pumunta doon. Nagpatuloy ang pag-atake ng dambuhala kaya tumatakbong natatakot yung babae kasama yung cameraman nito. Mahuhulugan na sana si Sue ng malaking arko pero dumating sa tamang oras ulit si Sam at niligtas yung dalaga. Sumunod ay nagalit si Sue dahil 20 years na daw siyang naghihintay sa kanya. Unti-unti nang naguguho ang paligid kaya nagkaroon na ng tapang yung torpe na bida na sabihin ang kanyang nararamdaman. Pero ang alam nito ay mahal niya siya, higit pa sa buhay niya. Naputol ang kanilang moment nang kinuha nung kalaban si Sue. Sinundan din ito ng atake ni Victor pero nasalag iyon ng bubble ng mga kaibigang robot niya. Ilang sandali, pumutok din yung bubble at humagas silang lahat sa ere. Sa loob ng igloo, nakita niya ang mga katrabaho nito sa teatro, kaya nagsabi siya ng plano kung paano daw matatalo yung kalaban. Umatake ulit si Okra ng bubble kay Victor, at nung makita niya ang mga ito, sinubukan silang atikihin at hinagis din yung bilog na bagay sa kanila. Sumunod ay umatake rin ang mga Minotaurs gamit ang makukulay na mga paputok,
habang si Wilmer naman ay naglagay ng gas sa may bubble, pagkatapos ay inihagis ito ni Kit sa kalaban. Nahilo tuloy ng di oras itong si Victor kaya binuksan yung salamin, na ginamit naman ang pagkakataon ni Sam para pumasok at iligtas yung babae sa loob. Sinabi ni So na apakan na lang daw niya yung motion control system na ginawa naman nito, kaya nahulog yung kalaban sa ere. Nagdiwang ang buong populasyon ng syudad sa kabayanihang ginawa ni Sam, at nung gabing iyon, lumabas si Oscar sa pinagtataguan nito kaya pinaaresto siya kaagad ng mayor. Lumapit din sa bida si Catherine para sabihing hinahangaan nito yung katapangan niya, at nagpasalamat sa kanya yung bida. Dahil dito, nagkaroon na ngayon ng buong kumpiyansa si Sam na gawin ang tama, para sabihin sa minamahal ang mga salitang "Will you marry me?" At kahit hindi sobrang expensive yung singsing na hawak niya, napaiyak yung dalaga sa tuwa at sumagot siya ng oo sa wakas.